Dahil sa pag-upgrade ni Zian ng kanyang Finger of Nirvana sa level 3 ay hindi naman ito nagtagumpay dahil sa kulang ang origin points ng ating bida dahil doon napamura at napatanong na lang ito na kung magkano ba raw ang kinakailangan na origin points para ma-upgrade ito sa level 3. At napasabi na lang siya na ang Finger of Nirvana raw ay talagang kahanga-hanga at hindi raw siya makapaniwala na nakakuha siya nito mula sa isang mababang antas na mundo ng martial arts lamang at maliwanag raw na mayroong maraming mga lihim pa na matutuklasan sa mga ibang mas maliit na mundo. Sa kabila raw nito ay ang Finger of Nirvana ay isang kakayahan sa pagpapagaling at walang silbi sa isang labanan hanggang kamatayan at kung makakaharap raw siya ng anumang panganib ay kahit na makapagpagaling raw siya sa kanyang sarili at hindi ba raw na mamamatay lang raw siya sa isang tama o atake. Napasabi na lang ang ating bida na ang kanyang pangunahin raw na prioridad ay makakuha ng isang martial art na magpapahintulot sa kanya na makipaglaban kaya kailangan raw niya na mag-isip ng paraan para makuha ito mula sa matriarka o sa sect leader. Makalipas ang 1 week ay nagsabi si Zian sa sect master na hindi niya na raw kayang mahawakan ang kanyang pants. Dagdag pa ni Zian na sa mga nagdaang panahon raw ay kapag ginamit niya ng gusto ang Finger of Nirvana ay sumasakit ang kanyang likod at binti at humihina na raw ang kanyang mga paa at nararamdaman niya raw nauubusan na ng lakas ang kanyang katawan. Sinagot naman ito ng sect master na kung gayon raw dapat raw na huminto muna si Zian at tiyak na kulang na raw ito sa enerhiya. Nagsabi naman ang ating bida rito na ginagawa niya raw ang Guyanggang na itinuro ni Zinchi araw-araw at paano raw kung magkukulang raw siya sa enerhiya. Sinagot naman ito ng sect master na ano raw ang silbi ng isang kakayahan na ang tanging layunin ay magbigay lakas sa isang honeypot lamang. Dagdag pa nito na sa pinakamahusay raw ay makakarating lamang raw si Zian sa ika-15 na antas ng Acquired Realm sa pamamagitan ng pagsasanay nito. Sabi pa niya na hindi na raw ito maiiwasan at dahil nandito na raw ang ating bida at sa mga araw raw na ito para pagalingin siya ay oras na raw para bigyan niya si Zian ng isang uri ng gantimpala kaya napatanong naman rito si Zian. Dahil doon ay masaya naman na napaisip na rito ang ating bida nang umiti raw sa kanya ang mga Diyos at hindi raw nawalan ng saysay ang mga huling araw na pagbibigay ng mga pahiwatig. Nagsaad naman ang sect master na ibibigay niya raw sa kay Zian ang isa sa kanilang pinakamahusay na martial arts upang hindi raw mapahiya ang legacy ng founder ng kanilang sekta. Makalipas naman ang isang oras ay nagsabi na ang system na nagtagumpay raw si Zian na mailagay sa system ang Heavenly Guard skill o teknik. Ang skill raw na ito ay isang ori ng pangdepensa at hindi pa raw si Zian nagsisimula na practice ang skill na ito kaya napaisip na rito si Zian na ang galing raw at nagustuhan niya raw ang tunog nito pero kung passive martial art lang raw ay kung hindi ba raw siyang pwedeng umatake gamit ang skill na ito. At maya-maya pa ay imbis na malugmok ang ating bida ay tinanggap na lang niya ang skill na ito at mabuti na lang raw ito kaysa wala. Sabay din itong napaisip na nagawa niya raw na matuklasan ang isa sa mga benepisyo ng system at hanggat magagawa raw niya na unawain at maintindihan ang isang kasanayan ay maaari raw itong direktang ilagay sa system kaya walang panganib o dahilan na makalimutan niya ito. Nagsaad naman ang sect master na bagaman raw ang martial art na ito ay isang kasanayan na nasa entry-level skill ng sekta ng Mo Ching ay habang pinapractice raw ito ni Zian ay lalong nagiging mahirap ito sa paglaon o tumagal at wala pa raw sinuman sa buong sekta ang nakapag-master nito ng lubusan ngunit mas madali raw itong i-practice kaysa sa ibang mga entry-level skill kaya naman mas nababagay raw ito para sa mga taong tulad ni Zian na may mababaw raw na pundasyon. Dagdag pa ng sect master na mabuti na lang raw na kung si Zian ay magpa-practice lamang nito hanggang sa introductory level lang dahil kailangan pa rin raw ng ating bida na tumutok sa pagpa-practice ng Finger of Nirvana nito. Nagsaad naman si Zian rito na mayroon raw siyang pabor na hihingiin niya sa sect master. Kaya nagtanong na ang sect master kung ano ang pabor na gusto ng ating bida. Sinagot naman ito ni Zian na kahapon raw ay may nagsabi sa kanya na may isang tao raw sa sekta na sumulat ng isang nobelang romansa na sumisira sa kapaligiran ng sekta ng Mo Ching at nag-imbestiga raw siya at maaaring nakahanap raw siya ng isang lead o ebidensya. Kaya nagsalita na ang sect master na tapos raw ay kung ano raw ang gustong gawin ni Zian rito. Tumugon naman ang ating bida na napakabuti raw ng sect master sa kanya kaya hindi niya raw hahayaan na may sinuman ang samaire sa reputasyon ng sekta ng Mo Ching kaya bigyan raw siya ng sect master ng isang token na isang autoridad sa pangangasiwa at tiyak raw na matutuklasan niya ang taong ito na nagkakagulo o gumagawa ng gulo. Kaya seryoso naman na sumagot ang sect leader na matapang raw ang pagmumukha ni Zian. Dahil doon ay biglang tumahimik ang paligid at
walang nagsasalita. Kaya habang pinagpawisan si Ziyan ay napaisip na lang ito na sa isang pahayag lang raw ay inilagay raw siya ng Secmaster sa ilalim ng napakalaking presyon at halos makalimutan niya na ang Secmaster ay ang pinuno ng sekta at hindi lamang raw ito isang karaniwang mambabasa na may pagkahilig. Pero biglang hinagis at binigay ng Secmaster ang token sa ating bida. Kaya sinalo na ito ni Ziyan. Sabay din na nagsalita ang Secmaster na sa paghawak raw ni Ziyan sa Moching Arcane Command token na ito ay magkakaroon raw si Ziyan ng kaparehong antas ng autoridad tulad niya at ibibigay niya raw ito sa ating bida sa loob lamang ng 3 araw. Dagdag pa ng Secmaster na si Ziyan raw ang kanyang personal na alipin at isa raw itong malapit sa kanya kaya kung kailangan raw nito ng anumang bagay sa hinaharap ay sabihin lang raw ito ni Ziyan ng diretso sa kanya at hindi na raw kailangang magdalawang isip ang ating bida rito. At huwag raw ito makikialam sa mga intriga o paglalaban-laban para malampasan ang iba o siya kaya sa narinig naman ni Ziyan ay ito ay natahimik na lang at walang masabi. Sabay din itong tuluyan na namula. Kaya nagbigay galang na rito si Ziyan at nagsabi na naiintindihan niya raw ito sabay din itong napaisip na ang sect leader raw ay hindi katulad ng ibang mga bruha sa loob ng sekta na ito. Nagsaad naman ang Secmaster na ang kapalit raw ay sigurado raw siya na magiging mahusay kung ang ikalawang volume ng nobelang yun ay mas mabilis na may sulat at mayroon raw siya na kaibigan na gustong basahin ito sa narinig naman ni Ziyan ay energetic naman ito na tumugon na naunawaan niya raw at kapag nahuli niya na raw ang Venerable Stable Lad ay hahagupitin niya raw ito hanggang sa matapos nito ang manuscript o script ng Bowl. Makalipas naman ang ilang oras ay nagsalita si Ziyan na sa pagdating raw sa mga origin points ay palaging raw siya ang nangangitingil sa bawat sentimo. Kaya raw ang lohikal lamang na kapag tungkol sa mga kaaway niya ay hindi niya raw ito papayagan na makalaya sila ng walang kaparusahan at kahit na sa pinakamaliit na hinaing. May biglang nagsabi naman na kung ang ating bida ba raw ang eunuko na si Ziyan. Tumugon naman si Ziyan na umalis raw ang lalaki sa kanyang harap ngunit ang lalaki ay lumapit na sa ating bida at nagsalita na bukod raw sa pagsasalita ng walang tigil ay ano pa ba raw ang kaya ni Ziyan na gawin. Kasabay din na pinagtulungan na nilang kutsain si Ziyan bilang isang toy boy at kung ano-ano pa. Ngunit dinaanan lang sila ni Ziyan at hindi pinansin. Kaya pinigilan na ng lalaki ang ating bida na makaalis at sabay din na nagsabi ang lalaki na sumama raw si Ziyan sa kanila para makisaya dagdag pa ng lalaki na kung saan ba raw si Ziyan pupunta ng ganoon kabilis. Seryoso naman na nagsalita si Ziyan na kung hindi ba raw narinig ng lalaki na sinabihan niya itong umalis na sa kanyang harapan. Mayabang naman na tumugon ng lalaki na huwag raw si Ziyan magpanggap na mataas dahil ito raw ay isang alipin lamang ng Secmaster at samantalang sila raw ay mga disipulo ng sekta at ang agwat raw sa estado sa pagitan ni Ziyan at sa kanila ay hindi maihahambing at wala raw ang ating bida karapatang utusan siya. Kaya napasabi na rito si Ziyan na gusto raw talaga na mamatay ang lalaki kaya tutulungan niya raw ito. Kasabay din na sinapak na ni Ziyan ang lalaki ng malakas kaya sabog ang pagmumukha ng lalaki at dumudogo pa ang ilong nito. Kaya napahawak na ang lalaki sa kanyang napinsalang mukha at sabay din na minura na niya si Ziyan sa ginawa nito. Kaya seryoso naman silang nagsalita na kung ano raw sa tingin ng ating bida sa ginagawa nito dagdag pa ng isa na si Ziyan raw ay walang kwentang kupol at sinampal raw talaga nito ang isang disipulo ng sekta kaya kung nawalan na ba ang ating bida ng katinuan. Ngunit ang ating bida na nag-ala Superman ay tinaas nito ang token ng Secmaster sabay din itong nagbitaw ng malupit na salita na dumating na raw ang tagapamahala ng Moching Sect upang magpatupad ng katarungan sa ngalan ng Secmaster sabay tanong na kung hindi pa rin ba raw sila luluhod at magbigay ng galang. Dahil doon nagulantang na lang sila sa kanilang nasasaksihan at nalaman. Kasabay din na sinampal ni Ziyan ang isa pang hangal na maingay kanina at sinabihan pa ito ni Ziyan na pinaghihinalaan niya raw ang lalaki na ito na isa sa mga grupo na nagsulat ng mga pornograpikong libro sa ilalim ng alias na Venerable Stable Lad mula sa famous Autumn Mountain. Dagdag pa ni Ziyan habang hawak-hawak nito ang token na ngayon raw ay ipapatupad niya ang katarungan sa ngalan ng Secmaster at parurusahan raw niya ito. Tumanggi naman rito ang lalaki at hindi raw siya ang Venerable Stable Lad na galing sa famous Autumn Mountain dagdag pa niya na isa raw siyang enforcer ng eldest disciple kaya bakit raw naglakas ng loob ang ating bida na puntiryahin siya. Ngunit di naman si Ziyan natakot rito bagkus sinuntok pa ito ni Ziyan ng malupit kaya hindi na mahitsura ang pagmumukha ng lalaki. Pati na rin ang ibang mga hangal doon kaya halos silang lahat ay nakahandusay na sa sahig kasabay din na nakatanggap si Ziyan ng sunod-sunod na origin points. Kaya napasabi na ang ating bida rito na ang pakiramdam raw niya ng paggamit ng kanyang posisyon para mag-higanti ay talagang napakasarap raw. Punta naman tayo sa silid ni Chin Zinchi. Kasabay din na sinipa na ni Ziyan ang pinto doon ng malakas.
At nagsalita na ang tagapamahala raw ng Moching sect ay narito upang siyasatin ang metro ng tubig ni Qin Xinchi. Sinabihan naman ito ni Qin Xinchi na maligaya raw na pagbabalik rito ni Ziyan. Napaisip naman ang ating bida rito na mukhang raw mabilis pala ang pagkalat ng balita dito. Sa una raw ay gusto niya na gamitin ang dating trick para maloko niya raw si Qin Xinchi pero nag-iingat raw ito masyado kaya kailangan niya raw ng ibang plano. Sabay din na pinatigil na ni Ziyan ang ginagawa ni Qin Xinchi, sabay din itong nagsalita na huwag raw ni Qin Xinchi sayangin ang oras niya sa mga walang kwentang pag-uusap dahil raw nandito siya para imbestigahin ang kaso ng mga pornograpikong libro at hindi para uminom ng tsaa. Tumugon naman rito si Qin Xinchi na kung gusto raw ng mahal niyang si Ziyan na magtanong sa kanya tungkol sa isang bagay ay mangyari raw itong magtanong sa kanya at masaya raw siya na sasagutin ang lahat ng mga katanungan nito. Kaya nagtanong na rito si Ziyan na kung ano raw ang tatlong sukat ni Qin Xinchi, di naman ito na tonto ni Qin Xinchi kaya nagtanong na ito kay Ziyan na kung ano ba raw ang tatlong sukat na yon. Malupit naman itong sinagot ni Ziyan na natural raw ay ang tinutukoy niya ay ang sukat ng dibdib, baywang at balakang ni Qin Xinchi. Kaya nagtanong na rito si Qin Xinchi na kung bakit hindi na lang raw ni Ziyan gamitin ang mga kamay nito para sukatin ang kanyang tatlong sukat sa inch-to-inch. Pagalit naman na nagsalita si Ziyan rito na hindi raw kapanipaniwala ito at inatasan raw siya ng sect leader ng malaking responsibilidad na tapusin ang investigasyong ito kaya magpakita raw si Qin Xinchi ng respeto sa sarili nito. At kung nangangahas pa rin raw si Qin Xinchi na gamitin ang pagkababae nito para hadlangan siya ay ipapabigti niya raw ito kaya si Qin Xinchi naman rito ay halos lumabas na ang mga ugat niya sa galit dahil sa kanyang narinig. Ngunit kinimkim na lang niya ito dahil sa hawak ni Ziyan ang sect leader token, sabay din itong nagsalita na lang na sa totoo lang raw ay hindi niya talaga maintindihan kung ano ang kinalaman ng tatlong sukat na ito sa kasong pinag-uusapan nila ngayon. Di naman ito sinagot ni Ziyan bagkus nagsaad lang ito na ang libro raw na ito ay napakadetalye kaya imposibleng hindi ito isinulat ng isang taong malapit sa kay Qin Xinchi at kung tama ba raw siya, sabay din itong nagtanong na ilang honeypot ba raw ang mayroon si Qin Xinchi. Sinagot naman ito ni Qin Xinchi na isa lang raw. Ngunit ang hangal nating bida ay nagsabi lang ito na naiintindihan niya raw na may 11 si Qin Xinchi na honeypots at sapat na raw ito para bumuo ng isang football team. Kaya namula na lang rito si Qin Xinchi, sabay din na tumanggi ito na mayroon siyang 11 na honeypots dahil raw isa lang talaga ang kanyang honeypots. Ngunit ang ating bida ay dinubli lang ito na nagsalita na 21 na honeypots pala ang mayroon si Qin Xinchi kaya ang galing raw talaga nito at hindi raw nito inalis ang mga reserba. Dahil doon din na napigilan ni Qin Xinchi ang sarili niya sa galit, sabay din itong pag-alit na nagsalita na wag nga raw siya paglaruan ni Ziyan at isa lang raw ang kanyang honeypot at isa lang raw ang taong binigyan niya ng kanyang pagkababae ay ang mahal lang raw niya na si Ziyan. Ngunit si Ziyan ay pag-ulat naman itong nagsabi na 71 ba raw talaga ang honeypots ni Qin Xinchi. Dahil doon naggagalaiti na si Qin Xinchi kaya tangka na sana niyang patahimikin si Ziyan. Ngunit pinakitaan ito ni Ziyan ng sect leader token at nagsalita na kung sinusubukan ba raw siya ni Qin Xinchi na labanan kaya napatigil na lang si Qin Xinchi sa kanyang balak na gawin dahil sa ito'y walang magawa. Sabay din itong napatalikod na lang at nagsabi na wala raw ibang tao dito kaya huwag na raw silang magpaligoy-ligoy pa. Kasabay din na seryosong nagsalita si Qin Xinchi na halata naman raw na si Ziyan ang may akda o gumawa ng librong yun. Sinagot naman ito ni Ziyan na mag-ingat raw si Qin Xinchi dahil wala raw itong patunay at idemanda raw niya si Ziyan para sa paninirang puri nito sa kanya. Sabi pa ng ating bida na nung una raw ay nagbibiro lang raw siya rito at ngayon ay magseryoso na raw sila. Dagdag pa niya na may pabor raw siya na hihingiin sa kay Qin Xinchi at kung ayaw naman nitong tulungan siya ay huwag raw siya nitong sisihin, sabay tawa habang si Qin Xinchi naman ay seryoso naman itong natahimik na lang. Makalipas naman ang ilang oras, ay naglalakad na nga sila Ziyan sa sekta. Napaisip naman rito si Ziyan na may ilang kalaban raw siya na nasa 5th at 6th layer Akired Realm na hindi niya pa raw na ipapataw ang kanyang paghihiganti rito at kung siya raw ang makikipaglaban sa kanila ay hindi niya raw ito man lang sila masugitan, ngunit sa piling raw ni Qin Xinchi ay hindi na raw siya kailangang matakot. Kasabay din na nagsalita si Ziyan na talagang walang hiya raw sila Longshai at Shin Liuhe, sa isang sulyap pa lang raw ay alam niya na hindi ang mga ito
mabubuting tao kaya sigurado raw na ang mga ito ang sumulat ng librong yun na tungkol sa kay Qin Xinshi. Sabay din nag-utos na si Xian na bugbugin ang mga hangal na ito at sinunod naman ito ni Qin Xinshi kaya natilapon na lang sila at napasukan na lang ng dugo. Habang sila'y naglalakad kahit saan sa sekta ay patuloy lang si Xian sa pag-uutos kay Qin Xinshi na upukan o bugbugin ang mga nakikita ni Xian na mga kaaway niya. Dahil doon ay nagalit na rito si Qin Xinshi at pag-alit niyang sinabi na kung saan ba raw talaga pupunta si Xian at kung pipilitin ba raw siya nito na labanan niya ang buong sekta. Sinagot naman ito ni Xian na kung paano raw ito naisip ni Qin Xinshi ang ganoong bagay na yun at iniisip lang raw niya ay ang mabuti para sa kay Qin Xinshi lamang at anuman ang ginagawa raw nito ngayon ay lahat ng ito ay ayon sa mga tagubilin ng sect leader at kung naiintindihan ba raw ito ni Qin Xinshi. At sabay din na nagsaad si Xian na kung naalala pa ba raw nito si Guardian Yeguchen. Punta naman tayo sa residence ni Guardian Yeguchen. Habang nagku-cultivate naman doon si Guardian Yeguchen ay pag-alit naman itong minumura at pinapalabas ni Qin Xinshi. Kaya ito nagising na lang at na-alerto na lang sa ingay na kanyang narinig. Kaya walang ano-ano ay lumabas na ito sa kanyang silid at nagsalita na hindi niya raw hinahanap si Qin Xinshi pero ngayon ay ito na raw mismo ang lumapit sa kanya upang pagalitan lang siya at kung nawalan na ba raw ito ng bait. Pasiga naman na tumugon rito si Qin Xinshi na lahat raw ng ito ay dahil sa kay Guardian Yeguchen at nawala raw ang birheng katawan ng kanyang honeypot at ngayon raw ay dadalhin niya raw si Yeguchen sa hukuman. Habang si Xian naman rito ay palihim naman itong pumasok sa silid ni Guardian Yeguchen at napapuri na lang ito sa kay Qin Xinshi dahil nagtagumpay ito na napalabas nito si Yeguchen. Sabi pa ni Xian na sana raw ay mayroong isang bagay na mahalaga sa silid raw ng lalaking ito at aagawin niya raw ang lahat at bibigyan niya raw si Guardian Ye ng heart attack. Habang nilalapitan niya ang isang bagay ay nasabi na lang niya na walang taong magiging hangal para itago ang switch ng isang lihim na kompartimento bilang isang alahas sa ibabaw ng isang bookshelf at kung tama ba raw siya. Sa kanyang pagkuha sa bagay na ito ay bigla naman itong tumunog kaya napatanong na siya na kung anong klaseng tunog ba raw ang mayroon ang bagay na ito. Maya-maya pa ay nabigla naman rito si Xian sa kanyang natuklasan na nakatagong bagay doon kaya nilapitan niya na ito para tingnan. Sa kanyang pagbukas rito ay napasabi na lang si Xian na ang bastos naman raw ni Guardian Yeguchen at nagtatago pa raw ito ng mga panloob na damit ng babae dito. Kaya napasabi na siya na kahit kunin niya raw lahat ng nasa loob rito ay hindi raw si Yeguchen maglalakas loob na sabihin kahit kanino at kung hindi niya raw kukunin ang lahat ngayon ay siya raw ay magiging tanga. Ngunit nagtaka na lang ang ating bida sa sulat na kanyang nakita at napatanong na lang siya na ano ba raw ang meron sa sulat na ito at bakit raw ito ay nakatago kasama ang mga mahahalagang bagay na ito rito. Ngunit sa kanyang pagbasa rito ay nabigla na lang si Xian sa kanyang nalaman.